Naku po, budget ng Vice Presidente. Gusto niyong pag-usapan yan? Budget ng Vice Presidente. Sa pangunguna po, mga kababayan, no, ng Marikina, Congresswoman, Stella Kimbo. Ito po ang balita dyan, mga bossing. 1.3 billion, no? Tapyas sa budget ng OBP inirekomenda ng Kongreso o ng House Committee. 2 billion po mahigit, no? Yung inire-request ng Office of the Vice President para po sa kanilang budget sa 2025. Sabi nung iba, sobra-sobra to. Napakadami nito. No? Sabi ni Coco Pimentel, dapat ang budget ng Office of the Vice President nakatuon lang doon sa kung ano yung mandato sa kanya ng Pilipinas. Kung di, pag-aralan niya kung paano maging paano maging presidente. Dahil isang araw, pagising niya, bigla na lang siyang presidente. So kung sakaling may mangyaring masama sa ating Pangulo, wag naman po sana. At hindi naman po papayagan ng may kapal yan. Ano ho? So ngayon, nung tinignan po nila yung isinumite, mga kababayan, ng Vice Presidente, nandoon nga po yung may mga doble-doble. No? Ibig natin sabihin dyan na doble-doble ginagawa na ng DSWD yung trabahong yon, pero humihingi pa ng budget para doon yung ating Vice Presidente. So sa madaling salita ho, mga kababayan, nadodoble ang gastos ng Pilipinas. Ano po? Nandun din po nakita, mga kababayan, na yun pong pondo para sa advisor ng ating Pangulo, ang ating Vice Pangulo, 100 million para sa mga advisor niya. 100 million, ano ho? Grabe. Kaya naman, ang rekomendasyon sa budget po ng House Committee is tanggalan yung 2 billion ng 1.3 billion. Mga kababayan. Basahin po natin ito. Sabi dito, kasunod ng hindi pagdepensa, isa pa yan, kasunod ng hindi pagdepensa ni Vice President Sara Duterte sa budget ng Office of the Vice President, inirekomenda ng House Committee on Appropriation ang tapyas o pagtapyas ng 1.3 billion sa hinihingi nitong 2.37 billion budget para sa susunod na taon. Ayan, 700 lang daw po. Grabe. Ano po? Ang laki. Ayon kay House Committee in Appropriation, Senior Vice Chairman ng Marikina Representative Stella Kimbo, na ang pagtapya sa budget ng OBP ang siyang rekomendasyon ng committee. Gayunpaman, nilinaw nito na ang budget slash ay nananatiling rekomendasyon ng committee at hindi pa pinal ang desisyon sa pag-aproba ng budget ng Office of the Vice President sa kamay ng House Plenary. Ang akin lang po dito, mga kababayan, sabi ng Vice Pangulo, hindi ako sasagot sa kahit anong question and answer. Ipinasa ko sa inyo ang aming listahan. Pinasa ko sa inyo ang aming papel. Nasa sa inyo na yan. Kung magkano o kung aaprubahan nyo. Ayan. So kaya po, sabi ko, kung napatunayan, ng House Committee na 300 million lang ang ibigay kay VP Sara, dapat hindi siya magreklamo nun. Eto ngayon, 700 million. Dapat hindi siya magreklamo dyan. Kasi po, mga kababayan, ipinapaliwanag, gusto siyang pagpapaliwanagin. Yun naman po ipaliwanag mo ito, i-justify mo ito. Bakit 2 billion? Hindi naman po pinupolitika Sabi po ng ating presidente, mga bossing, lahat ng ahensya, ginagawa yan. Bakit pagdating sa kanya, pinupolitika ang sagot niya?
Pinagpapaliwanag siya. Pero ang sabi niya, eh, kayo na bahala. Aprobahan nyo o hindi, bahala kayo. Kung piso ibigay nyo, bahala kayo. Di ba? Yung bawat katanungan po ng ating mga congressman, congresswoman, mga kababayan, hindi po nila tanong yung pang sarili nila. Tanong po yun, mga kababayan, para marinig ng sambayan ng Pilipino kung nagagamit ba o gagamitin ba sa tama yung budget na hinihingi. 2 billion po yan. Parang tingin ko sa history ng Vice President, yan po yata ang pinakamalaki, mga kababayan. Sabi dito, sa ngayon, ang budget deliberation sa mga ahensya ng gobyerno ay kasalukuyan pa ring dinitinig ng komite at sa oras na matapos ito, saka isasalang sa plenaryo na siyang final na mag-a-aproba ng 6.352 trillion 2025 national budget. Sabi ni Joey Ruiz. Wait lang po. Sana manawagan na kung saan si Robin Padilla, bakit hindi siya sumama kay Kibbs sa kulo. Hanggang ngayon yata hindi pa nagsasalita si Robin Padilla. Simula doon sa pagsama-sama niya doon sa hearing. Siguro napapaisip siya. Nananahimik ako sa bahay. Tinawag ako nito si Bato de la Rosa. Ayan tuloy. Naiisip pang ako kasuhan ng ng harboring a fugitive. Di ho ba? Kayo po mga kababayan, ano ang masasabi nyo doon sa pagtapyas ng 1.3 billion doon sa hinihinging 2 billion ng ating Vice Presidente? Makatarungan po ba? Kaya ako tingin ko, mga bossing, makatarungan yan. Lalo't lalo pa kung bakit nga naman kailangan pang dumoble. Meron dyan ang mga DSWD, meron dyan yung mga ganitong mga ahensya. Hindi na kailangan ang Vice Presidente doon. Okay na, yung mga yun ang gumawa nung kani-kanilang trabaho. At yung sa 100 million para sa mga advisor, sobra-sobra po yun. Ang dami po. Baka pwedeng bawasan. Gawin sigurong kalahati, 50 million. Sabi ni Master Bean, Idol Mark, pag nanalo si Sara, baka tiklop ka na. Huwag naman manalo. Hindi. Tayo po, pag maganda ang ginagawa niya, kung sakaling manalo, susuportahan natin. Pero kapag hindi, syempre, pabatikos tayo. Tatanong pa din ho tayo, mga kababayan. Ang focus natin dito, para po sa Pilipino. Ang focus po natin dito, muling maiangat ang Pilipinas. Hindi po tayo kagaya ng mga DDS na kasi ganito, ganyan. Ayaw namin kay Bongbong Marcos. Kahit maganda na po ang ginagawa ng ating Pangulo, basta ayaw nila. Babanatan namin yan ng fake news. Paniniwalaan namin yung fake news. Ganun ho sila Di ho ba? Kaya ho ako, hanga ako sa mga kapatid natin dito, mga kaibigan nating mga kakamping. Bakit ho? Sila yung totoong mga opposition. Iba yung kanilang gustong maging presidente, pero nung nakita nila na maganda ang ginagawa ni PBBM, ginawa nila? Sumuporta sila sa magagandang ginagawa ni PBBM. Hindi man lahat, pero nandoon yung okay ang ginagawa ng Pangulo. Hindi yan yung gusto natin Pangulo, pero okay ang ginagawa niyan. Suportahan natin. Yung mga DDS, ayaw namin dyan Kahit maganda yan, pe-fake news namin yan. Ganon.